So yun guys, ito yung pagkatapos ng malakas na ulan. Ayan, tanda ko, nagtanim ako dito ng gumamela para nga sa ating mga stainless B andun sa taas. Ayan, ipakita ko kasi kita dito. Ayan, ayan yung stainless B natin. And meron pa sa banda ron kasi hindi kita. Ayan, so nakaharap siya sa sun, kaya nagtanim ako dito kasi dito yung sun. Ngayon ang nangyari, itong tinaniman ko na to ay may puno dyan ng niyog. So malaki pa ang mga hanggang dyan pa. So malaki pa yan. Hanggang doon pa yan guys yung lupa niyan. Hanggang doon. So ito, tinanim ko, dalawa yan. Ito yung isa nalaglag na. Ayan, itong isa nandini. Tapos hanggang doon pa yung niyog na yung nalaglag. So ibig sabihin yan guys, ang lupa is gumuguho. Ngayon, ang lupa namin is pamuhat dyan sa germelina na yan. Patag yan hanggang doon sa puno ng Jerusalem. Tama ba? Ipil-ipil. Ayan, ipil-ipil. So, ang laki na guys ang iginuho niya. Pinakain ng tubig. Yan o yung tubig. So guys, ang tanong ko, anong magandang pwedeng itanim diyan sa paligid niyan, papaganon, para yung pagguho ng lupa is syempre, maguguhuan yan eh. Yun, ang dami pa naman tanim. Ayan, lansones. So guys, para ma-prevent, hindi na mape-prevent yung pagguho nito eh hanggang dyan, for sure. Ang gusto ko lang, yung ang lupa ay may sumahod. I mean, yung lupa hindi madala ng ilog. Kasi madadala yan eh, mapopulverize yan. Bawat lakas ng tubig, kahit mga gaganito kalaki na bato, kaya niyang dalhin eh. So, para ma-prevent yung lupa mapunta sa ilog para hindi siya madala, ano maganda guys itanim dyan oh, sa gilid? Kawayan ba? Katulad nyan. Yun oh. Kawayas eh. Ayan. Kaso nga lang, invader siya guys. Nawawala ng sigla ang mga halaman kapag natabunan ng kawayan. So, ano magandang tanim? Except sa kawayan guys. Kapag ganun. Ipil-ipil kaya? Or germelina na lang din. Para yung lupa, kahit gumuho man, for sure guguho na to lahat. Gumuho man, masasahod siya ng puno na itatanim para at least panibagong taniman na ulit. Kasi oh, yung una guys, rambutan. Ang laki na yan ha. Ganito na siya kalaki. Ganyan. Oh, namumunga na. Gumuho pa rin. So, ano magandang gawin? Kahapon kasi guys, bumisita ako dito. Hindi ko lang nabidyohan yung mga bees natin. Nandiyan pa yung niyog. Ang laki niya no. Bilog na yan. So, anong magandang itanim para naman ma-prevent? Hindi, kung hindi man natin ma-prevent yung pagguho na yan, at least man lang yung 50% ng lupa ay masahod siya nung itatanim natin. Kasi madadala lang siya, yung lupa madadala lang ng tubig, or the nature itself nag-heal. Tatambak lahat yan ng lupa, bababa ang taas na yun, another tanim na lang siguro ulit. So yun lang guys, ano pong advice nyo? Hindi na amin yan lupa na yan, ito lang sa gilid na to. Yun lang guys, thank you for watching.